Nakakagulat na bulatyan. Anak na babae sa biyenan na pinakasalan. Ang biyenan ng kamakailan lang namatay ang asawa ng 10 araw. Ang nakakagulat na pangyayari sa buong pamilya. Sa isang tahimik, nasulok ng isang maliit na relocation area sa lungsod ng Bulatyan. May isang 2 palapak na bahay na kulay dilaw, na maputla, na nakahilik sa isang payapang eskinita. Iyon ang bahay ni Lolo Vic, isang matandang karpintero na naninirahan kasama ang kanyang anak na lalaki at manugang. Sa likod ng bahay ay isang maliit na workshop ng kahoy kung saan araw-araw si Lolo Vic ay abala sa paggawa ng mga tradisyonal na upuan at mesa at paminsan-minsan ay nagla-live selling sa online. Ang pamilya ng 3 tao ay tahimik na namumuhay, bihirang makihalubilo, ngunit mahal ng kapitbahay dahil sa kanilang mabait at matapat na pamumuhay. Si Liza, ang manugang ni Lolo Vic, ay isang batang babae na ulila sa magulang mula pa pagkabata. Lumaki sa isang orphanage. Pagkatapos na maging mag-asawa kay Nino, ang nag-isang anak ni Lolo Vic, siya ay nagbalik sa bahay bilang manugang. Naninirahan sa 2 palapag. Tumutulong sa asawa sa maliit na negosyo at gumagawa ng online accounting. Ang buhay nila ay hindi sagana, ngunit payapa. Hanggang sa gabing iyon na nagbago ang lahat. Namatay si Nino sa isang aksidente habang nagde-deliver ngabi para sa isang app. Ang kanyang motorsiklo ay naipit ng isang truck sa defeater. Nanaiwan ang sirang cellphone at hindi pa na-deliver na ma-order. Sa hapon na iyon, umulan ng mahina. Ang bahay na dati ay mainit ay natakpan ng puting tela. Sa simpleng sala, ang larawan ni Nino ay nakalagay sa altar sa gitna ng usok ng insenso. Si Liza ay nakaupo na walang galaw sa harap ng larawan ng asawa. Suot ang damit na panglibing na basa sa ulan. Ang mga mata ay pula ngunit tuyo. Hindi na siya makaya. Lahat ng emosyon ay tila sumabog na mula nang matanggap ang balitang ang pagkamatay ng asawa. Si Lolo Vic ay nakaupo sa kabilang panig ng altar. Tuwid ang likod. Tahimik ang tingin. Ang lalaking nasa labas na ay nagpaalam sa asawa 15 taon na ang nakalipas. Ngayon ay nawala rin ang nag-isang anak na lalaki. Ang mukha niya ay payat ngunit ang tingin ay hindi nanginginig. Walang pata ng luha na bumaksa. Tanging ang makamay na mahigpit na makahawak. Punong pasensya at pagtitiis. Dumating ang makamag-anak at kapitbahay upang mag-alay ng insenso. Lahat ay tumingin kay Liza ng may awa. Kawawa naman ang bata. 24 taong gulang pa lang ay biyuda na. Nakita ko pa silang mag-live selling ng upuan noong nakaraang linggo. Sino ba ang mag-akala? Ngunit ang pinakatahimik ay ang 2 pinakanasasaktan. Si Lolo Vic at Liza. Sa oras ng paglalagay sa kabaong, nahulog si Liza. Si Lolo Vic mismo ang sumalo sa manugang. Ang yakap niya sa payat na balikat ay parang natural na reaksyon. Ang yakap na iyon ay walang iba kundi Ali. Ngunit mula noon ay nagsimulang maging maingat ang ilang tingin. Pagkatapos ng libing, ang bahay ay naging tahimik muli. Si Liza ay tahimik na nagalis ng puting tela saka umakyat sa 2 palapag. Isinara ang pinto ng walang ingay. Sa baba, si Lolo Vic ay nakaupo mag-isa sa harap ng larawan ng anak. Ang tingin ay pareho pa rin, tahimik, matiyaga at puno ng hindi nasasabi na sakit. Siya ay bulong na parang nag-iisa. Nino, umalis ka na ba? Hindi alam ng tatay kung paano papabubuhayin si Liza.
Ang salitang iyon ay walang nakarinig. Ngunit ito ang simula ng isang bagay na nagsisimula ng mabuo. Isang damdamin na tama at mali, malapit at malayo sa pagitan ng isang lalaking nawalan ng asawa at anak at isang manugang na nawalan ng asawa ng wala pang 10 araw. At mula sa bahay na iyon, isang bagyo ngang opinyon ang nagsimulang umusbong na nakpagulo sa buong barangay. Isang pamilya na nagalit at lipunan na nahati sa tama, mali, pag-ibig at galit. Pagkatapos ng libing, ang bahay ni Lolo Vic ay naging tahimik na parang nawala ang boses. Ang buong kalye na dati ay naririnig ang tunog ng lagare mula sa workshop, ang usapan sa live selling mula sa unang palapag. Ngayon ay tanging ang hangin na mahina ang ihip sa puno ngang mangga sa harap. Walang nakakita sa barangay na binuksan muli ni Lolo Vic ang workshop at walang nakakita kay Liza na bumaba. Ang batang babae na iyon ay halos nawala sa mundo. Si Liza ay hindi lumabas ng kwarto sa loob ng 3 araw. Sarado ang pinto. Sa bawat pagkain, si Lolo Vic ay nagluluto ng pagkain. Tahimik na inilalagay sa tray at inilalagay sa hakdan. Hindi siya tumatawag ng malakas, tanging 2 katok sa pinto saka bumalik sa kwarto. May araw na buo pa ang tray, may araw na malinis at baliktad ng maayos, parang isang tahimik na pasasalamat. Sa ika-4 na araw, inilagay ni Lolo Vic ang isang mangkok ng lugaw na mainit kasama ang isang maliit na papel na nagsasabi lamang medyo matabang ang nilutong tatay, lagyan mong patis kung kailangan. Kinabukasan, nakita niya ang malinis na mangkok na may isang papel na tiklop sa 4. Masarap ang lugaw na niluto ng tatay, hindi na kailangan pang dagdagan. Iyon ang unang beses mula pagkatapos ng libing na nagsalita si Liza kahit sa pamamagitan lamang ng tinta at papel. Sa araw na iyon din, bumaba si Liza sa kusina. Siya ay nakasuot ng manipis na jacket, buhok na nakapusot ng mataas, mukha na maputla ngunit maayos. Pagkakita sa kanya, tumayo si Lolo Vic. Gustong magsalita ngunit nagtanong lamang ng simple. Kumain ka na ba? Tumango si Liza saka yumuko. Pasensya na po sa mga nakaraang araw na hindi ako magalang sa inyo, tatay. Hindi ko pa nakasanayan. Iniharap ni Lolo Vic ang upuan, walang problema. Ako rin ay ganyan noong nawala ang nanay ni ninyo. Pareho silang naupo, walang karagdagang salita. Ang tunong kutsara na tumatama sa mangkok ay mahina, na sumasama sa tunong electric fan sa itaas. Bigla si Liza ay nagtanong, noong nawala ang nanay, gaano katagal bago kayo nabuhay ng normal muli? Tumingin ng matagal si Lolo Vic saka sumagot ng dahan-dahan. Hindi ako nabuhay ng tulad ng dati. Natuto lamang akong masanay sa pagiging kulang. Ang salitang iyon ay parang saksak sa puso ni Liza. Siya ay lumingon. Pinigilan ang pagikpi. Sa kanyang mamata, ang kalungkutan ay hindi na umapaw. Ito ay lumalim, matatak, na parang pinipilit niyang maging malakas dahil walang iba na makakapagpalit. Pagkatapos kumain, si Liza ay naglinis ng pinggan. Tumayo si Lolo Vic upang kumuha ng basahan upang linisin ang mesa. Ang kanyang kamay ay clumsy na nahulog ang maliit na tasa na nabasak. Agad yumuko si Liza upang pulutin ang napiraso. Aksidenteng nahawakan ang kamay niya. Pareho silang natigilan, isang magaan na hawak, isang tingin na umiwas, isang distansya na dati ay pamilyar ngunit ngayon ay punong kakaiba. At sa maliit na sandaling iyon, pareho silang naramdaman na hindi alam kung kailan ang kalungkutan. Sa bahay na ito ay hindi na lamang sakit.
Nang bawat isa kundi nagsimulang kumalat at tahimik na naghahanap sa isa't isa bilang proteksyon. Mula noon, si Liza ay nagsimulang bumaba ng madalas. Hindi siya nagsasalita ng marami, tanging tahimik na nagwawalis, naglalaba, naglilinis ng kusina na parang dating gawi noong buhay pa si Nino. Ngunit ngayon, lahat ng kilos ay nangyayari sa katahimikan. May mga umaga na maaga siyang gumising upang magtimplang ang mainit na kape na inilalagay sa mesa. May araw na pinupulot niya ang mga lumang t-shirt sa workshop, nilalabhan ng malinis, pinapatuyo sa teras saka tinutupi sa basket. Ang mamaliit na kilos na iyon ay nagbigay ng kaunting init sa bahay sa gitnang lamig at kalungkutan. Napansin iyon ni Lolo Vic, ngunit hindi sinabi. Tahimik lamang niyang binago ang paraan ng kato. Hindi na inilalagay ang tray sa hagdan kundi tumatawag. Anak, tapos na ang pagkain. Kung gutom ka ay bumaba ka na. Hindi sumasagot si Liza. Ngunit pakaraan ng ilang minuto, siya ay bumababa. Tahimik na parang tahimik na pagtanggap sa pag-aalala na parehong hindi pa nasasabi ng malakas. Isang hapon, umulan ng malakas, may kitlat na sunod-sunod. Si Liza ay nakaning damit. Sa balkoni nang bigla siyang madulas at mahulog. Narinig ang malakas na ingay. Tumakbo si Lolo Vic pataas sa hagdan. Liza, may masakit ba sa iyo? Yumuko siya upang alalayan siya, hawak ng mahigpit ang nanginginig na balikat. Si Liza ay namimilipit sa sakit, ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa pakiramdam na may tunay na nag-alala sa kanya. Siya ay tumingala sa kanya, sa mata ay may liwanag na mahirap pangalanan. Hindi pag-ibig, lalong hindi pagkakapatid kundi kalungkutan na nakahanap ng sandigan. Inalalayan siya ni Lolo Vic papasok sa kwarto, nilinis ang sugat sa kamay gamit ang alkohol. Sabi niya, pinatakot mo ako. Ngayon sa bahay ay ikaw na lamang ang natitira. Tahimik si Liza. Pakaraan, sabi niya ng mahina, ako rin ay ikaw na lamang ang natitira. Ang salitang iyon ay simple ngunit nakpatigil kay Lolo Vic. Dalawang tao, dalawang kawalan na nagbanggaan sa isang katotohanan na walang gustong aminin. Ilang araw pa katapos, si Liza ay kusang pumunta sa workshop sa likod. Nagtanong, Tatay, may tutulong ba ako? Tumingala siya mula sa lagare. Nagulat ngunit hindi ipinakita. Kumuha siyang maliit na upuan para sa kanya. Binigyan ng isang tumpok ng papel. Ito ang listahan ng orders. Tulungan mo akong i-check sa stock. Tumango si Liza. Naupo siya roon. Binabaliktad ang bawat pahina. Nakatuon ang mata na parang sinusubukang matuto ng mabilis upang tulungan ang biyenan na ibalik ang trabaho. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya siya. Sa mata ay may init na hindi niya inaasahan na natitira pa pagkatapos mawala ang anak. Mula noon, tuwing hapon ay nakaupo sila sa workshop. Isa ay gumagawa, isa ay nagsusulat, isa ay nagtanong, isa ay sumasagot. At sa workshop na puno ng amoy ng sawdust na iyon, dalawang sugatang kaluluwa ay tahimik na nakahanap ng bagong hininga. Hindi nagmamadali, hindi mali, tanging sinusubukang mabuhay para rin sa bahagingang taong nasa lupa na. Bulachan ay pumasok sa unang araw na Marso. Mainit ang araw. Hangin na hinihip mula sa bukit papunta sa eskinita. Tuyo at maingay. Ang puno na mangga sa harap na bahay ni Lolo Vic ay puno na dilaw na bulaklak. Ang workshop ay binuksan muli.
Ang tunog ng lagare. Ang pagtuktok ay naririnig ng regular, na parang walang sakit na dumaan sa lugar na ito. Nagsimulang makitang ng mataw si Liza. Ang manugang nakakabiyuda pa lamang na madalas tumutulong kay Lolo Vic sa workshop. Minsan ay nagbubuhat ng kahoy. Minsan ay nagsusulat ng libro. May araw na nagla-live selling tulad ng dati. Ang babay ay mas payat, mas maputla ngunit ang ngiti ay nagsimulang bumalik kahit sandali lamang sa screen. Mula nun, nagsimulang lumabas ang magabulong. 10 araw pa lang, nawala ang asawa ngunit nakakangiti na ng ganyan. Biyuda pa naman na naninirahan pa rin sa biyenan. Hindi ba natatakot sa tsismis? Nakikita ko na parang kakaiba ang pag-alala ni Lolo Vic sa kanya. Ang masalitang iyon ay una ay bulong lamang sa tabingang tindahan sa palengke. Ngunit kapag nasabi na sa bibig ngang isa ay kumakalat sa iba. Hanggang isang hapon na huli si Tita Cora. Ang ate ni Lolo Vic ay dumating sa bahay, mukha na masama, mabilis ang hakbang, kamay sa baywang. Kuya Vic, hanggang kailan mo papayagan ang manugang mo na manirahan sa iyo ng ganito? Si Lolo Vic ay nakpupunas na ang kamay na may saudus saka sumagot ng kalmado. May kwarto pa ang bahay, may lugar, saan pa siya titira. Si Tita Cora ay nagtaas ng boses, kahit saan, ngunit biyuda pa lang nawala pang kalahating buwan. Sa barangay na ito, sino ang maniniwala na ama at anak pa kayo? Si Liza ay lumabas mula, sa loob na narinig ang bawat salita, namutla ang mukha, nanginginig ang kamay, ngunit sa halip na magsalita, yumuko lamang siya upang bumati kay Tita Cora saka bumalik sa loob ng tahimik. Pagkatapos noon, nagbago si Liza. Hindi na siya nagla-live. Hindi na pumupunta sa workshop. Buong araw ay nasa kusina lamang o naglilinis ng bakuran. Napansin iyon ni Lolo Vic, ngunit hindi nagtanong. Hanggang isang gabi pagkatapos ng hapunan, tahimik siyang naglagay ng basong orange juice sa harap niya. Pasensya na dahil hinayaan kitang marinig ang mga salitang hindi dapat. Hawak ni Liza ang baso, pula ang mata, walang mali, karapatan nilang mag-isip ng anuman. Tuminjin si Lolo Vic sa kanya. May determinasyon sa mata. Hindi ko inisip ang inisip nila. Gusto ko lamang na hindi ka maging takot na mabuhay sa sariling bahay na ito. Tumingala si Liza sa kanya, mata na maluha-luha. Sa unang beses, sumagot siya ng mahina. Ito pa rin ang bahay ko. Ngunit tatay, natatakot ako na ako mismo ang magiging dahilan upang saktan kanila. Ang salitang iyon ay nakpahirap sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam ay sumalakay. Hindi na lamang responsibilidad. Hindi na lamang utang na loob kundi mas malalim, mas instingto. Ngunit hindi niya sinabi, tanging mahina, kung natatakot ka ay hayaan mong ako ang sumalo kasama mo. Sa gabing iyon, si Liza ay nakahiga na nakatalikod sa dingding. Luha na bumasa. Sa unan, hindi niya alam kung sino ang pinaiyakan niya, kay ninyo, sa biyenan o sa sarili. Alam lamang na habang sinusubukang patayin ang pakiramdam sa puso, ito ay lalong lumalaki ng tahimik tulad ng maliit na apoy na natabunan ng hangin ngunit patuloy na sumisiklap sa ilalim ng abo. 3 araw pagkatapos ng usapan kay Tita Cora, nagdesisyon si Liza na mag-ampake. Ang maliit na maleta ay inilagay sa paanan kama, sa kwarto sa ikalawang palapak. Tahimik niyang tinupi ang mga damit. Ang shirt ni Ninyo ay pinanatili niyang hiwalay, tulad ng gawin na hindi pa makalaya. Sa huling damit, bigla siyang natigil. Isang maliit na papel na isinulat ni Ninyo na nahulog mula sa bulsa. Love, maghintay ka.
Pagka-deliver ay uwi agad ako para yakapin ka. Si Liza ay naupo sa gilid na kama, mata na puno na luha. Hindi niya alam kung aalis siya dahil sa chismis o dahil sa takot sa mainit na tingin ng biyenan na unti-unting nagpapalihis sa kanyang puso. Sa hapon na iyon nang si Lolo Vic ay naghahanda ng apoy para magluto, nakita niyang bukas ang pintong kwarto ni Liza. Siya ay nagilangang maleta pababa, mukha na determinado ngunit pula ang mata. Saan ka pupunta? Tanong niya. Kamay na natigil sa gitna. Natigil si Liza ng ilang segundo saka sumagot ng mahina. Lilipat ako sa labas. Magre-rent ng kwarto. Sa tingin ko ay mas mabuti iyon para sa inyo. Marami nang nagsasalita. Ayaw kong maapektuhan ka pa. Ang salitang iyon ay nagpatahimik kay Lolo Vic. Tulad ng pangalawang beses na nawawalan siya ng mahal sa buhay. Sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa kamatayan kundi dahil sa katahimikan, pagtitiis na nagpapahirap. Hindi ko kailangan na intindihin ako ngang iba. Kailangan ko lamang na mabuhay ka ng maayos dito. Iyon ay sapat na. Yumuko si Liza. Ngunit pagod na ako, tatay. Pagod sa bawat tingin, bawat bulong, bawat pagpunta sa palengke na tinitignan ako na parang gumawa ako ngang malaking kasalanan. Lumapit siya at hinawakan ang kamay niya. Sa unang beses mula, pagkatapos ng libing, hinigpitan niya ang hawak sa manugang tulad ng isang ama na pinipigilan ang anak na babae na umalis. Kung aalis ka, mag-isa na ako sa bahay na ito. Ngunit kung may mangyari sa iyo sa hinaharap, makakatawag ka ba sa akin? Tumingin si Liza sa kanya, mata na kumikinang. Tatay, wag mo akong pahirapan pa, hindi kita pinahihirapan. Ayaw ko lang na mag-isa ka sa lungsod. Siya ay ngumuso. Pagkaraan ng matagal, huminga siya ng malalim saka binitawan ang kamay. Hinila ang maleta palabas. Hindi umiyak, hindi lumilingon. Sa hapon na iyon ay umulan muli, kakaiba, tuwing may sakit ay hindi nagpapakita ang araw. Sa gabing iyon, kumain mag-isa si Lolo Vic. Ang mesa na dati ay kulang na, ngayon ay walang-wala. Ang upuan ni Liza ay nanduon pangunit ang pagkain ay hindi nahati sa dalawa. Kumain siyang kaunti saka itinulak ang plato. Sa loob ay isang kawalan na sumakit tulad noong nawala ang asawa. Tulad ng araw na umalis si ninyo na hindi na bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Ang umalis ay buhay pa. Nasa kung saan sa lungsod. Tanging hindi na makakapasok sa pamilyar na pinto. Binuksan niya ang cellphone at pumasok sa messenger. Lumitaw ang lumang mensahe ni Liza. Tatay, matulog ka ng maaga. Bukas maaga akong gigising para maglutong lugaw. Tatay, alalahanin mong uminom ng gamot sa presyon na inilagay ko sa shelf. Gusto niyang magmensahe ngunit binura. Sa huli ay nag-type ang isang linya. Kung may kailangan ka ay magmensahe ka sa akin kahit anong oras. Ngunit hindi niya ipinadala. Si Liza ay nag-rent na maliit na kwarto malapit sa palengke ng San Jose, mga 15 minutong sakay na bisikleta mula sa bahay ni Lolo Vic. Ang kwarto ay mga 15 metro kuwadrado lamang, dingding na may amag, bubong na yari sa yero kaya mainit sa araw. Sa gabi na umuulan ay tumutulo sa gilid na bintana, ngunit hindi nagrereklamo si Liza. Para sa kanya sa oras na ito ay kailangan lamang ng isang lugar na pribado, walang tumitingin, walang nagsismis, iyon ay sapat na.
Maaga sa umaga ay gumising siya upang magbenta ng gulay sa tulong ng kaibigan. Gumagawa pa rin ng online bookkeeping para sa isang maliit na furniture shop. Sa gabi ay kumakain ng instant noodles. Inaayos ang mga bagay ng maayos saka nakaupo makisa sa tahimik na kwarto. Araw-araw ay ganito. Regular ngunit lalong nararamdaman ni Liza ang kawalan sa loop. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya. Walang nagiwan ng basong orange juice. Walang nag-alala sa gamot sa sakit ng ulo na inilagay sa gilid ng kamatulad ng dati. May mga kaibigan siya. May kamag-anak sa paning, asawa ngunit lahat ay nag-inat ng distansya. Natatakot silang madamay sa tsismis. Hindi niya sinisisi ang sinoman. Sa buhay kapag may tsismis na minsan. Hindi na iniisip ng nga tao ang tama o mali. Isang gabi, malakas ang ulan. Tumutulo ang tubig sa mismong kama. Si Liza ay nagmadali na kumuhang palanggana upang saluhin ang tubig sa kawalang malay. Nakinuha ang cellphone upang tawagan ang tatay. Ngunit nang tumunok, siya ay natigil. Nakpanik at pinatay. Isang minuto pagkatapos, nag-vibrate ang cellphone. Tatay, tinawagan mo ba ako? Anong nangyari? Tiningnan ni Liza ang mensahe. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi siya sumagot. Tanging humiga at yumakap sa unan. Luha na bumaksak sa pisngi. 3 araw pagkatapos, sa isang hapon na huli, nakatanggap si Liza ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Hello, Liza ba ito? Ako ang may-ari ng Furniture Strong. Ikaw ang gumagawa ng bookkeeping online para kay ate niyong, di ba? Opo, online po ako. Ano po iyon? May dumating dito sa akin na nagsabi na ikaw ang minamahal na anak ni Lolo Vic, ang sikat na karpintero sa Bulacan, kaya gusto kong imbitahan ka na maging full-time financial manager dito. Anong masasabi mo? Natigil si Liza ng ilang segundo. Alam niya agad kung sino ang nasa likod nito. Sa gabing iyon, siya ay sumakay ng bisikleta papunta malapit sa dating bahay, tumayo sa kabilang kalsada na tinitingnan ang pamilyar na gate. Ang ilaw sa workshop ay naka-on pa rin. Ang anino ni Lolo Vic ay abala sa pagayos ng upuan sa harap ng kamera. Nanginginig ang kamay. Bahagyang nanliit ang mata dahil sa pagod ngunit nakatuon pa rin ng matiyaga. Si Liza ay umiyak. Kinabukasan, inilagay niya ang isang maliit na bag ng regalo sa harap ng gate. Sa loob ay kahon ng hopya, ang paborito niya at isang papel na nagsasabi, "Okay pa rin ako. Salamat tatay dahil laging nandiyan ka kahit lumingon ako, walang tugon." Ngunit sa gabing iyon ay may transfer sa account ni Liza ng 500 pesos na may note. Bumili kang mayos na raincoat para sa pagpunta sa palengke. Nagsimulang tanggapin ni Liza ang karagdagang trabaho sa Furniture Strong. Ang abalang trabaho ay nakakatulong. Nabawasan ang pag-isip ngunit tuwing may oras na bakante, ang isip niya ay bumabalik sa dating bahay kung saan may lalaki na alam kung paano alagaan siya sa paraan na walang nagawa. Sa buwan na iyon, Bulacan ay nakaranas ng hindi karaniwang lamig. Dumating ang hangin ng taglamig. Ang temperatura sa gabi ay bumaba. Ang lamig ay tumatagos sa balat. Si Liza ay nag-ubo ng maraming araw ngunit patuloy na pumunta sa palengke sa trabaho tulad ng dati. Hanggang isang umaga, siya ay nahilo. Sa harap ng tindahan ng gulay na tinawag ang taksi ng kaibigan upang dalhin sa klinik malapit. Nang magising, ang unang nakita niya ay hindi nurse, hindi kaibigan kundi si Lolo Vic. Siya ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang mainit na gatas na iniabot sa kanya upang inumin.
Tatay, nakbalbal si Liza, mata pa ring malabo. Sabi ko na sa iyo, kung may kailangan ka ay tawagan mo ako. Ang boses niya ay malalim at mainit. Walang sisi, walang reklamo. Tanging isang simpleng salita na nagpabagsak sa puso ni Liza ng maraming piraso. Pagkatapos ng discharge, si Lolo Vic ay naghatid kay Liza sa motorsiklo. Huminto sa harap ang kwarto. Tiningnan niya ang kalawang na pinto. Sirang bubong saka nagtanong, "Dito ka nanirahan sa mga nakaraang buwan?" Yumuko si Liza na hindi sumagot. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ako estranghero." Nakpigil si Liza. Pagkaraan ay sumabok. "Hindi ko po kaya. Dahil habang lumalapit ako, sa inyo ay lalong nararamdaman kong mali ako. Hindi na po tama, tatay." Natigil si Lolo Vic. Malalim ang tingin. "Bakit mali?" "Dahil hindi ko na iniisip kayo tulad ng dati. Tuwing naalala ko ang bahay, hindi si ninyo ang naalala ko kundi kayo. Natatakot ako sa tingin niyo, sa malit na pag-aalala. Dahil ang puso ko ay hindi na normal pa, tatay." Ang salitang iyon ay tulad ng kutsilyo na nagiwa sa pagpigil na parehong daladala sa maraming araw. Walang sinabi si Lolo Vic, tanging tahimik na. Tinanggal ang jacket na suot at inilagay sa kanya. "Malamig ka na. Umuwi ka na. Tatayo ako rito sandali." Pumasok si Liza at isinara ang pinto. Ngunit sa likod ng pinto ay yumuko siya. Luha na dumaloy ng mahaba. Sa parehong oras, si Lolo Vic ay nakatayo sa labas na tumingalas sa langit. Ulan na mahina ang baksak sa buhok na may uban. Hindi niya alam kung mali siya o tanging gumagawa ng tama sa puso. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Liza. Nakaupo siya na tinitignan ang dating wedding photo. Siya at si Nino na nakangiti sa harap ng altar ng nga ninuno. Ang tingin ni Nino ay maliwanag ngunit sa puso ni Liza. Ang imahe na iyon ay malayo. Na ngayon, sa isip niya sa oras na ito ay isang tao lamang. Ang biyenan na tahimik na nakpupunas ng mukha niya sa maaraw ng libing. Nakiwan ng mainit na tubig sa pintong kwarto. Gumigising sa gabi upang sumagot sa mensahe na walang tugon. Ang damdamin na iyon ay nabuo na. Hindi na may tatago. At alam niya mula sa sandaling ito ngayon, hindi siya makakapagpatuloy na mabuhay kung hindi haharapin ang sarili. Kinabukasan, nag-resign si Liza sa trabaho. Nakpadala siya ng mahabang mensahe sa may-ari ng furniture shop. "Salamat sa tiwala. Pahintulutan niyong magpaus ako sa trabaho upang alagaan ang sarili ng ilang panahon." Walang nakakaalam na sa likod ng magaan na salita ay isang mabigat na desisyon na nagpapahirap sa puso. Siya ay nagsimulang mag-empake na hindi marami. Tanging ilang damit, lumang maleta. Pares ng sinalas na binili ng biyenan nung nakaraang taon at ang wedding photo kay Nino. Ito ay maingat niyang binabalot. Inilagay sa ilalim ng maleta. Kahit ano pa man, si Nino ay ang unang nagpapabilis ng tibo ng kanyang puso. Ngunit ang nakaraan na iyon ay hindi na makakapigil. Sa pusong nagpapalit ng direksyon. Sa hapon, si Liza ay pumunta sa terminal upang bumili ng tiket papuntang Maynila. Pinili niya ang trip sa alas 5 gram hapon nang magsimula ang dilim upang walang makakita. Hindi siya nagpaalam sa sino man at hindi nagmensahe kay Lolo Vic. Ngunit alam niya dahil sa hapon na iyon nang pumasok siya sa supermarket malapit sa bahay upang bumili ng mantika, sinabi ng guard. Parang ang batang nakaren sa ali 11 ay pumunta sa terminal. Hawak ang pink na maleta na nakasuot ng gray sweater tulad ng anak niyo noong huli na dumating dito. Ang kamay ni Lolo Vic ay humigpit sa plastic bag.
Walang oras na mag-isip pa. Siya ay nagmadali sa motorsiklo patungo sa terminal. Ang hangin ay sumasalubong sa mukha. Mata na masakit, puso na magulo. Hindi alam kung dahil sa pag-alala, galit o takot. Takot na sa pagkakataong ito kung hindi mapigilan ay magsisisi sa buong buhay. Ang bus ay nakaon na ang makina. Si Liza ay nakaupo sa huling upuan na nakasandal sa bintana. Siya ay pumikit, ngunit mahigpit ang hawak sa tiket. Sa eksaktong oras na iyon, binuksan ng driver ang pinto ng may boses ng lalaki na tumunok sa baba. Pakitanong po kung nasa bus si Liza? Si Liza ay biglang nakmulat. Tumayo siya. Tiningnan ng driver. Opo. Iyon ang babae na bumaba. Si Lolo Vic ay umakyat ng dahan-dahan. Ang mata niya ay naktakpo sa mata niya. Walang nagsalita sa ilang segundo. Si Liza ay nahikbi. Tatay, paano niyo nalaman? Hindi ko alam. Natatakot lang ako na umalis ka muli tulad ng dati. At sa pagkakataong ito ay ayaw ko nang hayaan kang umalis. Tahimik si Liza. Ang mapasahero sa bus ay nagsimulang makmasit. Ngunit hindi inaalintana ni Lolo Vic. Kung aalis ka dahil gusto mong magsimula ng bagong buhay, iginagalang ko. Ngunit kung alis ka dahil sa takot sa opinyon ng iba, sa takot na maging tsismis ang pag-ibig, sa akin ay hindi ko pahihintulutan. Ang boses niya ay malinaw ngunit bahagyang nanginginig dahil hindi na rin kita iniisip bilang manugang. Ang buong bus ay natahimik. Lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Si Liza ay nakatayo na parang bato, saka biglang umiyak. Tatay, wag niyo nang sabihin, hindi na ako aalis. Siya ay yumakap ng mahigpit sa kanya. Hindi inaalintana ang tingin ng iba. Hindi inaalintana ang araw o opinyon. Alam lamang na sa sandaling iyon, ang puso niya at ang puso niya ay sa wakas ay tumigil sa pagtatago. Nagubo ang driver, ano po ang plano niyo? Kailangan nang umalis ang bus. Si Lolo Vic ay ngumiti ng mahina sa kalumingon na may determinasyon. Pasensya. Ngunit kailangang kanslahin ang biyahe na ito. Sa gabing iyon sa Bulacan ay may mahinang ulan. Si Lolo Vic ay nahatid kay Liza pabalik sa bahay sa lumang motorsiklo. Siya ay nakaupo sa likod. Yumakap ng mahigpit sa likod niya. Piski sa pamilyar na likod na maraming taon na nag-alaga sa pamilya. Ang daan sa barangay ay tahimik. Naririnig lamang ang ulan na tumatama sa raincoat at ang tibok ng dalawang puso. Na nasasabik, sagate, ang dilaw na ilaw mula sa bakuran ay nagliliwanag sa dalawa na makadikit. Tiningnan ni Liza ang pamilyar na bahay. Biglang natakot, hindi sa tao kundi sa mga darating kapag ang relasyon nila sa biyenan ay lumampas sa normal na hangganan. Siya ay nagtanong ng mahina, iniisip ba ninyong mali ito? Hindi agad sumagot si Lolo Vic. Tiningnan niya ang altar ni Ninyo kung saan ang insenso ay patuloy na sumusunog mula ng ilibing ang anak. Pagkaraan ng matagal, sumagot siya ng dahan. Kung ang pagiging totoo sa puso ay mali, ako ay nakamali na mula nang nawala ang asawa, mula nang umalis si Ninyo. Mali dahil alam ko pa ring makmahal ng isang tao? Si Liza ay lumuha. Alam niya na hindi siya madaling magpaapekto sa emosyon. Ngunit kapag ang lalaking iyon ay naglakas loob na aminin, naglakas loob na lampasan ang moral ay ang damdamin na iyon ay hindi lamang pansamantala. Siya ay bumalik sa bahay hindi bilang manugang kundi bilang isang solong babae na naninirahan kasama ang isang biyudo. Ang sitwasyon na iyon ay nakdulot ng emergency meeting ng buong pamilya sa loob ng 2 araw. Ang meeting ay ginanap sa bahay ni Tito Dino.
Ang kuya ni Lolo Fik, puno ang sala nga kamaanak mula sa paningang, ama hanggang sa ina, lahat ay tense. Sabi ko na, kung malalaman itong buong barangay ay hindi na tayo makakabangon. Si Tita Cora ay nahampas ng mesa. Manugang siya. Manugang mo iyan, Fik. Si Tito Dino ay naktaas ng boses. Si Lolo Fik ay nakaupo ng tahimik, hindi umiwas ang tingin. Siya ay dating manugang. Ngunit ngayon ay wala na siyang iba kundi isang babay na nawalan tulad ko. Ngunit si Ninyo, wala pang ilang buwan na namatay. Hindi ka ba nakokonsensya? Sa unang beses sa meeting, nagsalita si Liza. Kalmado ang boses ngunit determinado ang tingin. Pasensya na po. Ngunit ang pag-ibig ay walang batas na nagsasabi kung gaano katagal pa katapos ng kamatayan bago ito payagang sumibol. Lahat ay natahimik. Nagpatuloy si Liza. Hindi ko itinatanggi ang nakaraan ko kay Ninyo. Ngunit ang damdamin ko sa tatay ay hindi kapalit kundi tunay na emosyon. Hindi ko hinihingi ang pahintulot ng sinoman. Hinihingi ko lamang na wag niyong saktan pa ang tatay. Si Lolo Fik ay tahimik na hinigpitan ang hawak kay Liza sa ilalim ng mesa. Ang higpit na tahimik ngunit punong lakas. Pagkatapos nun, ang pamilya ay nahati sa opinyon. May sumusuporta, may sumisisi, ngunit kakaiba. Ang mga dating malapit kay Ninyo ay natahimik. Marahil ay naiintindihan nila na si Liza ay hindi traidor kundi ang naiwan, nag-isa hanggang sa kailangang mahanap ng init sa taong buhay pa. Ang balita tungkol kay Liza at Lolo Fik ay sa wakas ay lumampas sa pamilya o barangay. Isang umaga ng Lunes, habang naghahanda ng almusal, si Liza ay patuloy ang pagring ng cellphone niya. Mensahe, tawag, komento sa Facebook na sumabog tulad ng paputok. Isang miyembro ng pamilya na hindi alam kung sino ay lihim na nag-video ng family meeting saka in-upload sa online na may sensational title. Manugang na nagmamahal sa biyenan. Malapit ng magpakasal. Sa loob ng wala pang 24 oras, ang kwento ay naging sentro sa mga forum, tabloid site at kahit live streaming para sa views. Ang imahe ni Liza ay pinutol-putol, pinakdikit, pinakkomento ng walang awa. May nagsabi, sa bulatan ay may ganitong hot pa sa pelikula. Wala na bang iba na magmahal? Incest in disguise, nakakadiri. Inlock ni Liza ang cellphone. Pinatay ang social media ngunit hindi mapigilan ang ngatingin na mausi sa kapak pumupunta sa palengke. Ang bulong sa likod tuwing dumadaan. Si Lolo Fik ay mas kalmado. Hindi siya gumagamit ng social media. Hindi nagbabasa ng balita. Ngunit alam niya na dumadating ang mga tao sa bahay upang magtanong. Sumisi, magpayo na tigilan. Narinig niya lahat. Tanging-tango lamang, hindi nagawe, hindi nagpaliwanag. Isang gabi, si Liza ay nakaupo sa mesa, pula ang mata. Tatay, sa tingin ko ay mali talaga tayo. Hindi ako kasing lakas niyo. Hindi ko na kaya. Tiningnan siya ni Lolo Fik. Mahina ang boses tulad ng hangin. Hindi ka mali. Tanging naninirahan tayo sa lugar na mas gusto nilang tingnan ang buhay ng iba kaysa sa sarili. Si Liza ay umiyak. Ngunit kung ganito pa rin, may araw pa ba akong mabubuhay ng payapa? Hindi sumagot siya. Tanging lumapit sa kanya. Mahina na inilagay ang kamay sa balikat. Ako ang sasalo sa natitirang buhay mo. Kung may sumisisi, hayaan nilang ako ang sisihin. Kung kailangang umalis sa lugar na ito, handa ako.
Ang salitang iyon ay tulad ng payong sa gitna ulan ng bato, ngunit ito rin ang tanda ng isang malaking desisyon. 3 araw pagkatapos, tahimik silang umalis sa Bulacan. Walang abiso, walang paalam. Tanging naiwan ang nakasarang bahay, altar na may usok pa rin at isang liham na nakadikit sa gate. Kung ang tama ay nakikita ng buong barangay na mali ay marahil kailangan namin mabuhay sa lugar na may sapat na pakikinig sa pusong iba. Pinili nila ang isang maliit na bayan sa tabing dagat sa Visayas upang magsimula muli. Dun ay walang nakakaalam na sila ay dating biyenan at manugang. Walang bulong sa likod o tingin na naguhusga kapag magkasamang naglalakad sa kalye. Ang bahay na grade 4 na inupahan malapit sa dagat. May harap na bakuran na may tanim na gulay at trellis ng bougainvillea na namumulaklak buong taon. Si Liza ay nagbukas ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Sa umaga ay maga siyang gumising upang kumuhang stock. Sa hapon ay nakaupo sa harap na nagbabentang soft drinks, tinapay na nakikipag-usap sa kapitbahay. Lahat ay tila payapa. Si Lolo Vic ay nagpatuloy sa pagiging karpintero. Nagtayo siyang maliit na workshop na yari sa bambu at yero sa likod na hardin. Ang matao. Sa lugar ay mahal siya dahil sa mabait na ugali, mayos na trabaho. Walang nagtatanong sa nakaraan. Walang nag-iimbestiga kung ano sila sa isa't isa. Nakikita lamang nila ang isang matandang lalaki na laging nag-aalaga sa babae na halos 30 taon ang bata sa kanya ng may fines at pag-iingat. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay pansamantala lamang. Isang gabi nang si Liza ay nakahiga sa kama, nanaginip siya kay Nino, ang dating asawa. Hindi siya sumisi o nagsalita. Tanging tahimik na lumingon. Biglang nagising si Liza. Pawis na basa ang likod. Tiningnan niya si Lolo Vic na natutulog sa tabi. Mukha na payapa. Buhok na mas maraming uban. Pagkatapos ng mga araw na malayo sa tahanan, nararamdaman niyang may kasalanan siya. Kinabukasan, tahimik siyang pumunta sa dagat. Mahina ang alon, malambot ang buhangin sa paa. Siya ay nakatayo ng matagal. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tanging pula ang mata at nanginginig na kamay na hawak ang kwintas na dating kay Nino. Sa hapunan ng araw na iyon, nagtanong si Lolo Vic, "Anong nangyari sa iyo ngayon?" Inilagay ni Liza ang plato. Mahina na sumagot, "Nanaginip ako kay Nino. Natigil ang hangin." "Pakaraan," sabi niya. "Ako rin ay madalas na nanaginip sa kanya ngunit hindi malungkot si Nino kundi nakangiti. Sa tingin ko ay payapa siya dahil may kasama ka." Hindi sumagot si Liza. Ngunit sa unang beses pagkatapos ngang maraming buwan ay yumuko siya ng tahimik ng matagal. Isang linggo pagkatapos, habang nasa palengke si Liza ay aksidenteng narinig ang balita. Isang YouTube channel na Tsismis Buhay ay nag-dig up muli ng kwento nila at Lolo Vic na kumalat hanggang sa lugar nila ngayon. Pangalan, address ay naipost ng publiko. Ang buong bayan ay nagulo. May naniniwala may hindi. May direktang pumunta sa sari-sari store upang magsalita ng masakit. Isang customer ay nakagis pabalik ng bot ng tubig at sinabi, "Kung alam ko na kayo ay incest, hindi ako papasok dito. Kumalat ang sismis, walang customer ang tindahan." Si Liza ay talagang bumaksak. Sa gabing iyon ay isinara niya ang tindahan at umiyak sa kusina. Sabi niya, "Marahil hindi tayo makakatakas habang buhay. Tatay, pumunta kahit saan ay may makakaalam. May magsasabi na selfish tayong mabuhay ng ganito." Walang sinabi si Lolo Vic. Tanging naglagay ng baso ng tubig sa kanaupo sa tabi. Mata pa ring kalmado.
Kung natatakot ka, ay hayaan mong ako ang umalis basta mabuhay ka ng payapa. Ako ang sasalo sa lahat. Umiling siya. Ayaw kong mabuhay kung wala ka. Natigil si Lolo Vic. Sa sandaling iyon, naiintindihan nilang pareho na hindi ang unos ang naghihiwalay sa kanila kundi ang mga tao. Ang pagod nila mismo. Sa umaga na iyon, binuksan ni Liza ang cellphone at bumalik sa Facebook pagkatapos ng maraming buwan na nakalok. Ang personal page niya ay punong komento, estranghero, kakilala, kahit fake accounts, lahat ay naglalabas ng masasakit na salita, nag-analyze ng buhay niya tulad ng isang bagay sa palengke. Nanginginig ang kamay niya ngunit hindi na natatakot ang mata. Huminga siya ng malalim at na-create ng bagong post. Hindi mahaba, tanging isang share na halos 400 na salita na nakukuwento mula nang nawala ang asawa, maaraw sa kwarto na tumutulo sa ulan hanggang sa panaginip na may ninyo sa pinto at magagabi na tahimik na iniwan ni Lolo Vic ang bag ng gamit sa harap ng bahay. Tinapos niya sa linya. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran niyo. Gusto ko lamang na alalahanin niyo na bago husgahan ang iba, tanungin niyo ang sarili kung nakaranas ba kayo ngang pinagdaanan nila. Ang post ay nai-upload sa alas 10 ng umaga hanggang tanghali. Maraming accounts ang nag-share. May sumisisi ngunit marami rin ang sumusuporta. Ang pag-ibig ay hindi mali. Tanging ang lipunan ang hindi tumatanggap. Nawala ang asawa ko. Nag-iisa. Tinaboy ng buong pamilyang asawa. Naintindihan ko ang babaeng ito na mas gusto niyang mabuhay ng toto kaysa makpanggap sa pekeng moral. Sa hapon, isang reporter mula sa Maynila ay tumawag upang imbitahan si Liza na magsalita ng opisyal. Gusto nilang gumawang deep feature, hindi sensational, hindi edited, tanging usapang ng tao sa tao. Tahimik si Liza nang matagal saka sumang-ayon. Sa araw na ay broadcast ang feature, si Lolo Vic ay nakaupo sa tabi ni Liza sa harap ng lumang TV. Sa screen ay imahe ng babae na nakasuot ng puting polo. Mukha na walang makeup, determinado ang tingin. Nawala ang asawa ko nang kami ay masyadong bata pa. Ang pagkawala na iyon ay nagpaisip sa akin na hindi na ako makakapagmahal pa. Ngunit napagtanto ko na may isang taong laging nasa tabi ko sa bawat mahinang sandali. Ang taong iyon ay hindi estranghero. Siya ay ang aking biyenan. Natigil ang interviewer, ngunit nakpatuloy si Liza. Hindi ko nakikita ang sarili kong mali dahil sa pagmamahal sa isang tao. At naniniwala ako na kung buhay pa ang asawa ko, gusto rin niyang makaroon akong buhay na puno at payapa sa halip na isang anino na naninirahan sa luha. Ang interview ay nagdulot ang syok na ngunit sa pagkakataong ito ay isang syok na nagpayak sa marami. Isang linggo pagkatapos, may nagdalangang bulaklak sa tindahan ni Liza upang sabihin, nasisiraan ako sa iyo nun, ngunit ngayon ay pasensya na, mas malakas ka kaysa inakala ko. Si Lolo Vic ay nakaupo sa sulok ng bakuran, tahimik na nagahasa na lagare. Si Liza ay naglabas ng mainit na tsa na inilagay sa kamay niya. Tatay, sa tingin niyo ay tama ang ginawa ko? Tiningnan niya, siya nang ngumiti ng mahina. Ginawa mo lamang ang dapat gawin ng isang tunay na babae. Hindi tumakbo, hindi umiyak, hindi sumigaw, tanging tumayo at sinabi, mahal ko ang taong iyan dahil minahal niya ako tulad ng hindi nagawa ng iba. Si Liza ay yumuko sa balikat niya.
Sa unang beses pagkatapos ng lahat, nararamdaman niyang payapa ang loob. 1 linggo lamang pagkatapos ng broadcast, ang maliit na tindahan ni Liza ay naging abala muli. Ang matao sa lugar ay hindi lamang bumibili kundi pumupunta upang makita ng personal ang babae na naglakas loob na mabuhay ng toto, magmahal at ipagtanggol ang kanyang kaligayahan. Hindi na nila tinatawag na mali ang mag-asawa. Sa halip ay bulong, sa tingin ko ay mas maganda ang buhay nila kaysa sa maraming nagpakasal ng tama ngunit walang pag-ibig. Kung anak ko siya, mamahalin ko siya. Isang buhay na babae na magmahal ng ganito ay bihira. Sa umaga na iyon, sariwa ang araw, si Liza ay naghugas ng kamay sa katahimik na pumasok sa bahay. Kinuha ang isang pulang papel na nakaklip na sa envelope. Iyon ay form ng marriage registration. Tatay, ano iyan anak? Iniabot ni Liza ang papel. Nanginginig ang kamay ngunit kalmado ang tingin. Sa tingin ko ay oras na upang mabuhay tayo ng maayos, hindi nagtatago, hindi nakokonsensya pa. Gusto kong maging asawa mo ng tama. Natigil si Lolo Vic sa sandaling iyon. Tiningnan niya ang babae sa harap. Hindi na ang manugang na mahiyain nun sa bulatyan kundi isang mature na babae. Matapang at naglakas loob na hawakan ang kanyang kaligayahan. Sumang-ayon ako. Ang kasal ay ginanap sa isang hapon na puno ng hangin mula sa dagat. Walang marangyang wedding gown. Walang malakas na musika. Walang fireworks. Walang maraming bisita. Tanging maliit na bakuran. Ilang malapit na kapitbahay, ilang wildflowers na kinuha ng mabilis at simpleng gitar mula sa batang kapitbahay na nagpa-practice tuwing hapon. Si Liza ay nakasuot ng simpleng barot saya na puti, buhok na nakapusot ng mataas na may ilang bulaklak na pink. Ang bulaklak na madalas niyang itanim sa gilid ng balon, si Lolo Vic ay nakasuot ng puting polo, lumang suwet ngunit plansado. Ngiti na mabait na nakpapainit sa buong bakuran. Isang matandang kaibigan ni Lolo Vic ang nag-officiate na may nanginginig na boses dahil sa emosyon. Sa buhay na ito, ang pinakamahirap ay hindi ang magmahal kundi ang maglakas loob na aminin na nagmamahal ka. Lalo na kung ang pag-ibig na iyon ay pinapanood ng buong mundo. Ngunit nagawa niyo, tumunok ang palakpakan. Hindi napigilan ni Liza ang luha nang tanggapin ang pares ng simpleng singsing na pilak mula sa kamay niya. Sumang-ayon ako, tatay. Ang tawag ay nagpatahimik sa lahat. Ngunit ang palakpakan ay lumakas pa. Mas tapat at mas makatao kaysa anumang pagbati. Sa gabing iyon, nang umalis na ang mabisita, si Liza ay nakaupo sa tabi niya na tinitignan ang langit na puno ngang bituin. Sabi niya ng mahina, "Pala, ang mabuhay ng toto ay ganito kagaan." Si Lolo Vic ay hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Walang salita, tanging ngiti. Pagkatapos ng kasal, ang buhay nila Liza at Lolo Vic ay walang honeymoon. Sa umaga ay naririnig pa rin ang truck ng delivery. Ang pagbukas ng rehas ng sari-sari store, ang pagtuktok mula sa maliit na workshop sa likod. Naninirahan sila tulad ng ibang mag-asawa, hindi masyadong maingay, hindi masaya ngunit payapa, gayunpaman ang kapayapaan ay hindi habang buhay. Pagkatapos ng bagong taon, ang tindahan ay nagsimulang maging walang customer. Tumaas ang presyong bilihin, bumaba ang buying power. Si Liza ay nag-alala sa bookkeeping at nagbabayad ng rent. Si Lolo Vic ay nagkaroon ng sakit sa likod at tuhod. Kapag matagal na nakatayo sa pagkakarpintero ay pawis na parang naligo. May araw na nahilo siya sa workshop. Hawak pa ang lagare. Sabi ngang doktor ay dapat magpahinga.
Kung ipagpapatuloy ay maaring masira ng tuluyan ang tuhod. Natigil si Liza. Alam niyang mahal niya ang trabaho tulad ng dugo, ngunit alam rin na ang panahon ay hindi napabor sa kanya. Sabi niya, "Tatay, magpahinga ka muna ng ilang buwan. Ako ang bahala." Umiling siya. "Hindi pwede. Ayaw kong ikaw ang magdala ng lahat. Tayo ay mag-asawa. Ibig sabihin ay magkasama sa pagdala, hindi isa lamang ang sasalo." Ngumiti si Liza ng malungkot, "Ngunit kung ikaw ay bumagsak, sino pa ang aking sandigan?" Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Mula noon, nagsimulang matuto si Lolo Vic na gumawa ng maliit na bagay ng nakaupo, wooden keychain, mini frame, salamin na may ukit na pangalan ni Liza na ibinebenta online sa mga grupo ng kababayan. Nakakagulat, dumating ang orders ng sunod-sunod. Marami ang bumibili hindi dahil kailangan kundi upang suportahan ang matandang nakpakasal sa batang biyuda na naninirahan ng maayos. Kahit may nagtatanong, "Magla, live ba kayong mag-asawa sa pagbebenta?" Sigurado akong maraming manonood. Natatawa si Liza. Hindi niya inakala na siya na dating tinaboy ngang buong barangay ngayon ay makakapak-life na makipag-usap sa libo-libong tao na nakukuwento ngang love story niya ng walang hiya. Ngunit hindi lahat ay madaling magbago ng isip. Isang gabi, habang nag-ayos kang stock si Liza, isang babae na nasa 40s ay lumapit, tingin na mausisa. "Nakakangiti ka pa rin." Nagulat si Liza. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Ngumuso ang babae. Boses na punong asim. "Ninakaw mo ang biyenan mo tapos nakukuwento ka pang love story online. Alam mo ba dahil sa iyo ay naglakas loob ang anak kong babae na iwan ang asawa para sa lalaking 30 taon ang tanda?" Natigil si Liza. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na ibang buhay ay sisihin siya ng ganito. Sa gabing iyon ay ikinuwento niya kay Lolo Vic. Siya ay huminga ng malalim. Sa buhay na ito, kapag naninirahan ka ng iba, sa karamihan ay hindi maiwasan ang pagsisi. Ngunit huwag mong hayang patayin ng asim ng iba ang maganda sa iyo. Anak, tumango si Liza, ngunit sa loob ay may sugat. Naintindihan niyang ang daan na tinatahak niya kahit may pag-ibig, may sakripisyo, ay palaging mabato at punong duda. Sa Marso, ang panahon sa Visayas ay mainit-init, umulan ng mahina. Sa maraming araw na nagiging madulas ang bakuran. Isang hapon, si Liza ay pumasok sa bodega upang mahanap ng lubid upang itali ang stok, nang biglang makita ang isang lumang kahon ng kahoy na nakatago sa ilalim ng plank. Ang kahon ay punong alikabo. Kalawang ang lock, ngunit hindi mahirap buksan. Mausisa siya. Hindi inaasahan na sa loob ay mga liham, lumang larawan at isang notebook na leather na sira ang gilid. Binuksan niya at nagulat si Liza. Ang notebook ay diary ng dating asawa ni Lolo Vic, ang nanay ni Ninyo noon. Ang babae na namatay ng maaga, ng 9 taong gulang pa lamang si Ninyo. Sa unang pahina ay linya, "Kay Vic, kung isang araw ay wala na ako sa tabi mo." Ang magapahinang diary ay punong sulat na nakukuwentong gaarawng sakit. Ang sakit na alam niyang hindi siya mabubuhay nang matagal, at ang takot na iwan ang asawa at anak na lalaki na mag-isa. Ngunit ang nakpatahimik kay Liza ay ang gitnang bahagi ng notebook. Ang asawa na iyon ay minsang nakduda na may damdamin si Lolo Vic sa ibang babae. Na kapitbahay na si Rosa nang siya ay nakahiga
nang may sakit. Alam kong hindi na ako magtatagal. Hindi kita sinisisi. Gusto ko lamang na kung magmahal ka sa hinaharap ay wag mong gawing pakiramdam na siya ay kapalit lamang. Si Liza ay yumakap sa notebook, luha na bumagsak ng isa-isa. Sa gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, dinala niya ang notebook at inilagay sa harap ni Lolo Vic. Nagulat siya. Tinitignan ng matagal ang notebook. Nanginginig ang kamay. Nabasa mo na ba? Hindi sumagot si Liza. Tanging nagtanong. Noong araw na iyon, tunay ba ang pagmamahal mo sa nanay ko? Katahimikan ang sumakop sa kwarto. Pagkaraan ng matagal, sumagot siya ng mahina. May pagkakamali ako. Noong araw na iyon ako ay nag-isa. Ang nanay mo ay may sakit ng malala. Araw-araw na nakahiga lamang. Si Rosa sa tabi ay madalas pumunta upang magluto at makipag-usap. Nararamdaman kong gumalaw ang loop ko. Hinigpitan ni Liza ang hawak, kaya pagdating ko upang manirahan ng makasama, tiningnan mo ba ako bilang kapalit? Tiningnan ni Lolo Vic ng diretso ang mata niya. Ang tingin niya ay pagod ngunit tapat. Hindi ka aninongang sinuman. Ikaw ang nakpabuhay muli sa isang matandang lalaki tulad ko, nakpabago ngang paghihintay pag-asa. Natigil si Liza. Ang mga samang loop niya ay unti-unting nawawala. Kahit may gusot, kahit may mansa ang nakaraan, ay ang kasalukuyan ay pinili nilang hawakan ng buong puso. Pasensya na sa pagdududa ko. Umiling siya. Ako ang dapat magpasensya. Hindi ko inakala na babalik ang nakaraan upang saktan ang pinakamamahal ko. Yumakap sila sa maliit na kusina. Sa mesa ay bukas pa rin ang diary. Mahina ang hangin na nakpaikot sa mapahina. Ngunit sa puso nila ay may bagong pinto na nabuksan, pinto ng pag-unawa. Dumating ang Abril. Mahinang hangin mula sa dagat. Ngunit sa loop ni Liza ay may alon. Sa umaga na iyon, nagising si Liza na nahihilo. Katawan na masama ang pakiramdam. Akala niya, ay dahil lamang sa pagpupuyat ng sunod-sunod upang makbalot ng orders. Ngunit sa ikatlong araw nang nakatayo sa tindahan, biglang nanlabo ang mata niya at nahulog sa harap ng dalawang customer. Dinala sa klinik malapit. Tiningnan siyang doktor ng sandali saka nagtanong gaano katagal na ang delaying reklamo. Nagulat si Liza. Hindi ko po napansin. May malala ba, doktor? Ngumiti ng mahina ang doktor. May good news ka. Buntis ka ng mahigit 1 buwan. Natigil si Liza. Ang salitang iyon ay tulad ng kidlat na tumama. Sa isang iglap ay hindi niya alam kung matutuwa o mag-alala. Dumating ang saya ngunit kasama ang malaking kaguluhan. Siya ay magiging ina ngunit dating manugang. At ngayon, ang bata sa tiyan niya ay apong dating, asawa ayon sa dati. Si Liza ay naglakad pawi. Mahigpit ang hawak sa bag ng gamot. Sa daan, malakas ang hangin mula sa dagat ngunit ang tainga niya ay bingi. Sa isip ay lumilitaw ang imahe ng mataw na nagtuturo, nagsisisi, nanunumpa. Nang sabihin niya kay Lolo Vic, natigil siya. Inilagay niya ang kamay ng mahina sa pisngi niya, boses na nahikbi. Tatay, magiging ama muli ako. Tumango si Liza, luha na bumaksak, ngunit sasabihin ng mataw, incest child, walang moral ang tatay. Hinawakan niya ang kamay niya, determinado ang tingin, hayaan mo silang magsalita. Ikaw ang ina ng bata, ako ang ama. Naninirahan tayo ng tamasalub. Ang bibig ng iba ay naninirahan sa bibig nila. Yumakap siya ng mahigpit sa kanya. Sa sandaling iyon, pansamantalang nawala ang takot, ngunit ang unos ay hindi pa tumitigil.
Isang linggo pagkatapos, ang balita tungkol sa dating manugang na buntis sa biyenan ay kumalat sa social media. Maraming lumang video ay na-dig up. Mga larawan sa kasal ay pinutol, pinagdikit, tinawag na farsyong moral, naninirahan ng labag sa luwalhati. Kahit may nagpadala ng anonymous letter sa bahay, nagbabanta na dadalhin ang bata upang i-DNA test kung maglakas loob si Liza na ipanganak. Nagpanik si Liza. Nagsimulang matakot kahit sa liwanag ng araw, hindi lumalabas ng gate. Bawat tunog ng motorsiklo na huminto sa harap ay nagpapahirap sa kanyang dibdib. Isang gabi, si Liza ay nakaupo na nakabaluktot sa gilid ng kama na umiyak. Boses na putol-putol, "Tatay, baka umalis na lang tayo muli." Tiningnan siya ni Lolo Vic ng matagal sa katahimik na kinuha mula sa drawer ang isang photocopy ng lumang liham. Iyon ay kopya ng liham ng yumaong asawa na naiwan ang huling linya. Kung isang araw ay makahanap ka ng taong nakpapangiti sa iyo ng totoo, ay gusto kong hawakan mo ito, wag mong bitawan dahil sa mundo. Umiyak si Liza. Alam niyang hindi siya makakapagpatuloy na mabuhay sa takot. Hindi maiwan ang anak niya na lumaki sa dilim, sa hiya na hindi sa kanya. Mahangin sa dating palengke, ma-flyers na may larawan nila Liza at Lolo Vic ay ilegal na naiprint na nakalatag sa gate ng palengke na may malaking letra. Dating manugang buntis sa biyenan. Nasaan na ang moral? Hindi nila kailangang malaman kung sino si Liza. Sapat na ang skandal para sa bagyong sismis. Ang mga pumupunta sa palengke ay nakbubulungan. Ang mga bata ay nakbibiro sa labas ng paaralan. Ang mga matanda ay nagtuturo ng may sisi kapag dumadaan siya. Akala ni Liza ay sapat na ang kanyang lakas, ngunit sa pagkakataong ito na may buhay na lumalaki sa kanya, naiintindihan niyang hindi siya makakatahimik habang buhay. Isang gabi, nakaupo siya sa harap ng cellphone screen. Binuksan ang dating interview. Ang boses niya sa video ay malalim. Mata na maluha ngunit matatak. Nakaya niya ng minsan. Kaya bakit hindi muli? "Tatay, gusto kong magsalita muli sa media." Tumingala si Lolo Vic sa kanya. Sa mata niya ay pagkagulat saka naging tahimik na pagmamalaki. "Kung handa ka, ako ay nasa tabi mo." Ilang araw pagkatapos, sa isang seminar tungkol sa kababaihan at karapatan sa pagpili, lumitaw si Liza kasama si Lolo Vic hindi bilang invited guest kundi bilang sharer sa huling bahagi ng program. Siya ay nakasuot ng bege na barot saya, buho na maayos na pusot, kamay na mahina na nakapatong sa tiyan na bahagyang lumaki. Hindi umiwas ang tingin. Mainit at malinaw ang boses. "Alam kong ang pagiging nandito ko ay magpapahirap sa marami. Dahil ako ang dating manugang na nakpakasal sa biyenan. Ngayon ay buntis. Ngunit nandito ako hindi upang magpaliwanag, kundi upang sabihin ito. Ako ay isang ina at ipapanganak ko ang anak ko ng may pagmamalaki." Ang hall ay una ay tahimik ngunit pagkatapos ay may mahinang palakpakan na kumalat ng malakas. Isang batang reporter ay lumapit upang magtanong, "Natatakot ka ba na lumaki ang bata na sinisising ang iba?" Ngumiti si Liza ng mahina. Ang nagpapahirap sa bata ay hindi ang nakaraan ng magulang kundi ang katahimikan at guilt na itinanim ng matatanda sa kanila. Pagkatapos nun, ang social media ay nag-share ng maraming clip. Ang ina na naglakas loob na tumayo sa gitna ng martilyo ng opinyon. Hindi tulad ng una, sa pagkakataong ito ay karamihan sa komento ay suporta. Dating kinamumuhian ko siya ngunit ngayon ay nirespeto ko. Ito ang matapang na babae.
Ipanganak ang anak ng may respeto. Turuan ng may kabutihan. Nagawa niya. Ngunit sa labas ay may matigas pa rin. Isang grupong residente sa lugar ay nag-filing petition sa barangay, humihinging pagsusuri sa abnormal na relasyon na nakakapekto sa moral na komunidad. Ngumiti si Liza ng malungkot nang malaman ang balita. Akala niya ay nasanay na siya sa opinyon, ngunit paano? Masanay sa pagiging itinuring na kriminal dahil lamang sa pagmamahal sa mali. Sa gabing iyon, nakaupo siya sa harap, malamig ang hangin. Inilagay ni Lolo Vic ang lumang sweater sa kanya. Pasensya na dahil kung wala ako ay hindi magiging mahirap ang buhay mo ng ganito. Umiling si Liza. Kung wala ka, ang buhay ko ay magiging malungkot at malamig tulad ng dati. Mas gusto kong sisihin kapag naninirahan ng toto, kaysa purihin na naninirahan ng peka. Tiningnan niya siya. Salup niya ang respeto sa babae na halos 30 taon ang bata sa kanya ay lumampas sa hangganan ng pag-ibig. Iyon ay tunay na respeto. Sa gabing iyon, Bulacan ay may malakas na hangin, madilim na ulap, hangin na sumisipol sa tainga, kidlat na sumisigaw na parang gustong hatiin ang langit. Si Liza ay natutulog nang biglang huminga ng mabilis, isang sakit na tumusok sa buong tiyan na sumakit ng husto. Siya ay gumapang upang tumayo. Sinubukang iyon ang ilaw, buong katawan na pawis. Pa na nanginginig, luha na umaapaw. Tatay, tatay. Tawag niya ng malakas, boses na putol. Biglang tumayo si Lolo Vic mula sa katabing kwarto, walang sinalas na tumakbo. Pagkakita kay Liza, natigil siya. Sa paa niya ay ang tubig na loob na kumakalat. Anong nangyari, anak? Nagpanik siya. Masakit po ng husto. Baka mangangana na ako, tatay. Nagmadali siya sa relo. Mahigit alas. 1 ng madaling araw. Malakas ang ulan tulad ng binubuhos. Signang cellphone ay pabago-bago. Hindi makatawag ng taxi. Natutulog ang kapitbahay. At ang pinakamalapit na ospital ay halos 10 kilometro. Walang ibang choice. Kailangan niyang gawin ang hindi niya inakala sa buong buhay. Subukan mong huminga. Tutulungan kita. Ako ang magdadala sa iyo. Nagpanik si Liza. Hindi po kaya. Tatay, natatakot ako. Masakit. Hindi ko kaya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya. Tiningnan sa mata. Ana, magtiwala sa akin. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo o sa apo ko. Ang maliit na bahay ay naging emergency delivery room sa isang iglap. Inilatak niya ang kumot, nagpakulong ng tubig, nagdisinfect ng gunting, inilagay ang unan at nag-recall ng mabagay na nakita sa video tungkol sa emergency delivery noon. Si Liza ay namimilipit sa sakit. Ang iyak niya ay sumasama sa kitlat, hangin na sumisipol sa labas. Hinawakan niya ang kamay niya ng mahigpit hanggang dumugo. Hindi ko kaya. Tatay, mamamatay ako. Ikaw ay malakas. Ikaw ay magaling. Itulak mo, anak. Malapit na nating makita ang bata. Isang sigaw na nagiwa. Sa gabi saka ang iyak na tumunog. Ang iyak ng maliit na buhay na ipinanganak sa gitna ng bagyo. Si Lolo Vic ay nagbuhat sa bata. Nanginginig na tinitignan ang pulang anyo na iyon. Tulad ng nagbago ang buong mundo. Si Liza ay umiyak ngunit luha ng saya na puno ng hikbi at katuparan. Lalaki ba? Nagikbi ang boses niya, kamukha niya, ang mata ang bibig.
Tiningnan ni Liza ang bata na nasa dibdib niya na bulong ng mahina. Salamat tatay dahil muling sinagip mo ang buhay ko. Muli, kinabukasan, lumiwanag ang araw. Narinig ang kapitbahay ang balita at dumating. Lahat ay nagulat. May tinitiknan kay Liza na may bata na bulong. Kakaiba. Bakit nakakatouch ang batang ito? Ang iba ay sabi. Naglakas loob siyang manganak sa Baguio. Manganak sa duda kaya dapat nating matutong bitawan ang masasamang salita. Ang may-ari ng sari-sari store sa dulo ay nakdala ng mainit na champorado. Nanginginig na sabi, Liza, pasensya na. Nung nakaraan ay naksabi ako masama. Ngayon ay naiintindihan ko na hindi madaling mabuhay. Nang toto kung walang sapat na tapang. Yumuko si Liza upang magpasalamat. Sa mata niya ay hindi na ang babay na dating natatakot sa opinyon. Dating nakabaluktot dahil sa tingin na mausisa kundi isang ina na may pagmamalaki, kalmado at puno ngang pag-ibig. Ang nga araw pagkatapos manganak ay puno ngang hamon para kay Liza. Ang bata na pinangalanan ni Lolo Vic na payapa ay umiyak sa unang 3 buwan. Tuwing gabi ay magulo. Nasasamit sa gatas na nagpanik. Si Liza ay walang tulok. Mata na lumubok, buho na nalalagas ng bungkos. May gabi na yumakap siya sa bata na nakatulog ng nakaupo. Likot na nakasandal sa dingding. Bibig na bulong na awit. Nakikita iyon ni Lolo Vic na naawa sa asawa at anak. Natuto siyang magbuhat, magpalit ng lampin, magmasaj sa tiyan upang maiwasan ang kolik para sa anak na lalaki. Ang maliit na bahay ay punong awit mula sa 2 henerasyon. Ang lalaking mahigit 60 at ang bagong silang na bata. Minsan nang pagod na si Liza na nakatulog, siya ay nagpapainom ng gatas sa bote habang bulong mahirap na ang nanay mo. Kapag lumaki ka ay ikaw ang sandigan niya, narinig mo ba? Ngunit sa labas ng gate ng bahay, ang unos ay hindi talagang tumigil. Isang araw, nakatanggap si Liza ng tawag mula kay Ma'am Helen, ang prinsipal ng preschool sa barangay. Boses na nag-alinlangan. Liza, tatanggap namin si Payapa. Ngunit may opinion ang parents. Ayaw nilang makasama ang anak nila sa anak ng pamilyang labak sa moral. Nagulat si Liza. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, tanging mahina. Opo, naiintindihan ko. Pinatay ang tawag. Umiyak siya. Lahat ng lumang sugat na akala ay gumaling ay dumugo muli. Hindi sila magpapatawad sa akin kahit naninirahan ako ng maayos. Si Lolo Vic ay naupo sa tabi na hawak ang kamay niya. Kalmado ang tingin. Huwag mong hilingin ang pagtanggap ng lahat. Basta mabuhay ka ng hindi ikinahihiya ng sarili at anak mo ay sapat na. Tumango si Liza. Ngunit sa gabing iyon ay hindi siya makatulog. Kinabukasan, nagpost siyang mahabang artikulo sa personal page na may opening, Ako si Liza, dating manugang, ngayon asawa at ina. Kung binabasa mo ito ng may galit, hindi kita sinisisi, ngunit basahin mo pa ang ilang linya. Sa post, ikinuwento niya ang pagiging ina mula sa unang patak ng gatas. Bawat gabi na may laknat ang anak. Bawat pagpunta sa palengke na naririnig ang bulong ngunit yumuko pa rin upang magbayat at ngumiti. Tinapos ang post ang larawan ni Lolo Vic na yakap si Payapa na natutulog sa duyan. Maikling caption, Payapa ay hindi ibinigay ng libre ngunit sinusubukan naming hawakan araw-araw. Sa loob 24 oras, ang post ay may higit 300,000 shares. Libo-libong komento ang dumating, hindi inaasahan na nakakatouch ng ganito.
Dating tinatawanan ko sila. Ngayon ay nahihiya ako sa sarili ko. Lumaki sa tunay na pag-ibig ay bakit pa matatakot kahit may ilang private preschool na nagmensahe ng pribado na handang tanggapin si Payapa ng libre na may imbitasyon. Gusto naming turuan ang bata ng may kabutihan, hindi ng opinyon. Basahin ni Liza ang mensahe na lumuha. Hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa unang beses pagkatapos ng mahabang araw na naninirahan sa duda at sisi, nararamdaman niyang may lugar pa rin ang mundo para sa pag-unawa. Sa huling Agosto, habang nagbubuhat si Liza kay Payapa sa tindahan ay tumunog ang cellphone. Si Kuya Kwang, dating classmate sa high school, ngayon manager ng chain ng grocery sa Maynila. Masaya ang boses. Liza, nabasa ang director namin ang post mo. Impress siya. Kailangan namin ang manager sa branch sa Quezon City. Inire-rekomenda ko ikaw at sumang-ayon sila na interview ka agad. Nagulat si Liza. Ano po? Dahil kailangan namin ng taong totu, matiyaga, may real experience. Ikaw ang perfect example. Maganda ang sahod, may employee housing at support sa preschool tuition para sa anak. Hinigpitan ni Liza ang hawak sa cellphone, mabilis ang tibok ng puso. Ito ay oportunidad na hindi niya inakala. Isang pagkakataon na umalis. Sa lugar na punong bias upang maksimulang ang bagong buhay, sa lugar na walang nakakaalam na siya ay manugang na nagpakasal sa biyenan. Ngunit tiningnan niya si Lolo Vic na abala sa paglilinis ng sahig ng tindahan at ang anak na natutulog sa crib. Lahat ng mayroon siya ay nandito. Sa gabing iyon ng ikuwento niya, hindi nagulat si Lolo Vic. Nakaupo siya ng tahimik. Nang sandali sa kadahan na sinabi, matanda na ako, hindi na makakaalis pa. Ngunit ikaw ay iba. Kailangan mong mabuhay ayon sa kakayahan mo. Ngunit ikaw po. Nahigbi si Liza, mag-isa ka na, sino ang mag-aalaga? Ngumiti siya ng mabait. Nabuhay ako ng mahigit 60 taon, ano pa ang takot ko? Ngunit kung pipigilan kita, dahil sa selfishness, ay hindi ako iba sa mga taong pinilit kang mabuhay ayon sa kanila. Si Liza ay walang sinabi pa, tanging yumakap ng mahigpit. 2 linggo pagkatapos, ang mag-ina ay nag-ampake patungong Maynila. Sa araw ngang pag-alis, maraming kapitbahay ang nagpaalam. Ang may-ari ng tindahan sa dulo ay nagbigay ng ilang bibingka, sabi ng may luha, mag-ingat ka anak. Kapag bumalik ka sa bayan ay dumaan ka sa akin. Nag-emota si Liza. Ang mga dating galit sa kanya ay umiyak na nagpaalam tulad ng pamilya. Ang buhay sa Maynila ay hindi madali. Si Liza ay nagsimula muli. Natutong system. Natuto mag-manage ng inventory. Staff, hawakan ng complaints. Sa una ay pinagdudahan siyang lumang employees dahil probinsyana na umakyat sa city. Ngunit ang dedikasyon, maayos na buhay, mahinahon niya ay unti-unting nagparespeto sa lahat. Bawat gabi pagkatapos ng trabaho, sinasundo niya si Payapa sa school. Nagluluto. Tumatawa kay Lolo Vic sa video. Ang bata ay tumatakbo na tawag. Tatay, kumain ka na ba? Si Lolo Vic ay maluha-luha. Boses na nagikbi. Una anak, maging mabait ka. Sundin mo ang nanay ha? Tiningnan ni Liza ang tatay niya. Ang lalaki na naglakas-loob na lampasan ang opinyon upang magmahal at protektahan siya na sumakit ang loob. Ngunit sa pagkakataong ito ay alam niyang hindi siya mag-isa. Isang araw, habang nagche-check ng books,
Lumapit ang direktor na tiningnan si Liza ng may pagmamahal. Alam mo ba kung bakit kita pinili? Umiling si Liza. Dahil naglakaslop kang mabuhay ng totu. Magbayad upang hawakan ang pinaniniwalaang tama. Ang mundo na ito ay hindi kulang sa matatalino ngunit kulang sa naglakaslop na mabuhay ng maayos. Hindi lamang dahil sa trabaho kundi dahil nagpapabuti ka sa iba. Lumuluha si Liza. Sa maraming taon ay tinawag siyang magnanakaw, traidor, manugang na rebelde. Ngayon ay unang beses na pinuri dahil sa tunay na sarili. Sa huli ng Disyembre, lumamig ang Maynila. Sumisipol ang hangin sa bawat bintana ng grocery na nagpapabilis sa lahat upang umuwi ng maaga kaysa dati. Si Liza rin. Pagkatapos ng shift, sinamantala niyang sunduin si Payapa sa kabumiling ang ilang Christmas treats upang ipadala sa probinsya. Habang nagbabalot, malakas ang ring ng cellphone. Numero mula sa Barangay Clinic ang tumatawag. Hello, si Liza po ba? Kami mula sa klinik sa bayan. Si Lolo Vic, na kamag-anak mo, ay dinala rito dahil sa mild stroke. Mabuti na natuklasan ng maaga kaya hindi delikado ang buhay, ngunit kailangan ng kamag-anak na mag-alaga sa recovery. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Liza, siya ay natigil sa gitnang maraming tao. Kinabukasan, nag-apply siya ng leave ng ilang araw. Hawak ang anak na may dala-dala. Sumakay siya sa unang bus pabalik sa probinsya. Pagpasok sa hospital room, si Lolo Vic ay natutulog ng mahina. Mukha na payat, buhok na masuban, kamay na bahagyang nanginginig. Ngunit nang marinig ang hakbang, nakmulat siya at ngumiti. Bumalik ka na ba? Si Liza ay lumuhod na hawak ang kamay niya. Si Payapa ay sumiga. Tatay, miss na miss kita. Luha na gumulong sa pisnging ang matandang lalaki. Si Liza ay nakaupo buong gabi sa tabing ng kama. Nagpahinga ng ilang minuto saka nagising dahil sa mahinang ubo niya. Naintindihan niya ngayon kahit stable ang buhay, sa Maynila ay ang puso niya ay nandito pa rin, kung saan may taong nag-alay ng buhay para sa kanya. Ilang linggo pagkatapos, lumabas si Lolo Vic sa ospital. Mahina ang kalusugan ngunit maganda ang espiritu. Dinala siya ni Liza pauwi na may doktor na nakmo-monitor ng regular at maingat na alaga. Isang araw, tumawag ang direktor. Liza, naiintindihan namin ang sitwasyon mo, ngunit kung hindi ka babalik sa Maynila sa loob ng 2 linggo, ang posisyon ng manager ay kailangang ibigay sa iba. Sana ay mag-isip ka ng mabuti. Si Liza ay nakatayo ng matagal sa harap ng puno ng Chaimito sa bakuran. Alam niyang ang desisyon na ito ay magbabago sa buong buhay niya. Sa gabing iyon ay nakaupo siya sa harap niya na sinabi ng dahan, "Tatay, naisip ko na, mananatili ako rito. Hindi ko na kayo maiwan muli." Tumingala si Lolo Vic sa kanya. Tumango ng mahina, mata na maluha. "Hindi ako naglakaslop na pigilan ka. Ngunit masaya ako dahil pinili mo ang nagpapayapa sa loob mo." Mula noon, nagsimulang bagong chapter si Liza. Binuksan muli ang maliit na sari-sari store sa probinsya. Nagbebenta online sa dating customers sa Maynila. Sinamantala niya ang free time upang magsulat ng libro na nagkukuwento ng buhay niya. Ang libro na pinamagatang Isang Buhay na Totu. Walang pagsisisi sa habang buhay ay mabilis na kumalat. Naging inspirasyon sa maraming babae na naninirahan sa duda at takot. Si Payapa ay lumaki sa sapat na pag-ibig. Ang bata ay malusog, matalino at lalo na marunong makiramdam. Tuwing nakikita ang nanay na pagod,
Siya ay nagmamasahe sa likod na bulong. Matulog ka na, nanay. Ako ang magbabantay kay Lolo. Si Lolo Vic mula sa lalaking sinisising ang buong barangay, ngayon ay nirespeto ngang marami. Madalas siyang iniimbita sa talks tungkol sa matatanda at karapatan na magmahal. Sa huli ng taon, nang magkasama ang pamilya sa hapak, tiningnan ni Liza si Lolo Vic na tinitingnan ang anak na naglalaro sa harap. Ang loop niya ay payapa na hindi pa naranasan. Alam niyang kahit gaano karaming unos, kahit gaano karaming masasakit na salita, tama pa rin ang kanyang pinili. Mabuhay ng totu, mayos at para sa mga minamahal niya. Sa taksibol na taon na iyon, ang bulaklak ng santan sa harap ng bahay ay namulaklak ng sagana na parang hindi nakaranas ng maaraw na may bagyo. Sa maliit na kusina, ang tunog ng kumukulong tubig, amoy ngang bibingka na mabango, tawa na ngang bata na sumasama sa malalim na boses ng matandang lalaki. Payapa, dalhin mo itong sibuyas sa nanay mo ha. Opo. Ang bata ay tumakbo. Buhok na gusot, kamay na madumi sa harina. Ngunit mata na kumikinang, tulad ng lawa, sa tak-init. Si Liza ay nakatayo na tinitignan ang dalawa, matanda at bata. Loob na puno ngang pakiramdam na mahirap pangalanan. Hindi pagsisisi, lalong hindi reklamo, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil hindi sumuko. Naglakas loop na lampasan ang opinyon upang mabuhay ng totu sa loop. Ang buhay niya mula sa isang babae na nawalan ng asawa ng maaga. Sinisisi dahil sa pag-ibig na labag sa normal hanggang sa ina, asawa na matapang, matatag ay isang mahirap ngunit magandang paglalakbay. Dati ay inakala ni Liza na magmahal ng taong 35 taon ang tanda ay mali. Dati ay inakala niyang ipanganak ang anak sa tingin na galit ay kasalanan. Ngunit pagkatapos ng lahat ay naiintindihan niya. Ang pag-ibig ay hindi nasa edad, status o matigas na aral kundi sa tapang. Naglakas loob na protektahan ang minamahal kahit ano pa. Ang mga tao ay maring tumawa, sumisi, ngunit pagkatapos ng bawat masakit na salita, pagkatapos ng bawat tingin na nahuhusga, kung hawak pa rin ang kabutihan at katapatan ay hindi tayo talunan. Si Payapa ay lalaki na maaring malaman ang mataon na ang nanay ay sinisingang buong lipunan, ngunit hindi natatakot si Liza. Ikukuwento niya sa anak ng may matapang na puso at turuan ng huling aral. Anak, mabuhay ka nang sa huli ngang buhay ay may pagmalaki mo na nabuhay ka ng mayos. Nagmamahal ng totu at hindi gumawang bagay na magpapayuko sa iyo sa sarili mo. Ang kwentong ito ay hindi nagpapahayag ng pag-ibig na may malaking agwat sa edad, lalong hindi nagpo-promote ng paglampas sa moral, ngunit ipinapakita nito na sa likod ng relasyon na tila labag sa normal kung binuo ng may katapatan, sakripisyo at pagunawa ay mari pa ring maging tunay na pamilya. Ang mabubuti ay karapat-dapat magmahal. Ang matatapang ay karapat-dapat na maging masaya. At minsan ang tunay na pag-ibig